days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call. So lift your voice in the year of Jubilee, out of Zion's hill salvation come. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are white in the world, and we are your laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet
Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay man kahulugan, sa piling mo may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay man kahulugan, sa piling mo may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat.
Purihin po ang Panginoon. Sa nga po munang buhay na palakpak para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Okay, ako po muli si Ate Sid, Tita Sid, Mami Sid. Bahala na po kayo. So, purihin po ang Panginoon. Pag-uusapan po natin sa gabing ito na ano nga ba ang tunay na nakakapagpabago sa atin at ano nga ba ang tunay na magpapabago sa atin. Sige, tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama, nakikita mo po kami ngayon. Hayaan mo po, Panginoon, na yung aming puso at isipan ay matuon lamang sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na malaman namin yung katotohanan kung paano nga ba kami magbabago, paano nga ba kami nagbago, at ano pa po ba ang pwedeng baguhin para sa amin. At yun po ay para sa kapurihan mo, hindi po para sa amin, kundi sa ikabubuti po namin. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw po ang tunay na mahayag sa gabing ito. At tunay, Panginoon, na ikaw po ang aming mabigyan ng mataas na papuri at parangal sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yan, magandang gabi pong muli sa ating lahat. At kumusta na po kayo? Matagal-tagal din po, Glory to God, hallelujah. So, sige po. Ano nga ba ang tunay na makakapagbabago sa atin? Very basic po ang ating pag-uusapan at umaasa po tayo na kung meron man dito na dati na pong tumanggap sa ating Panginoong Diyos bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, at kung meron man pong bago na makakapanood dito, makakasama natin, na nagnanais na tanggapin ng ating Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas, para po ito sa ating lahat, kapatid. Amen. Glory to God. Natatakot ka ba? Nalulungkot ka ba? Nag-aalala ka ba? Lalo na po sa panahon ng pandemya, Yung istorya po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at ang muli niyang pagkabuhay ay kasiguruhan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Glory to God. Ang kasalanan ay may kabayaran. Ang naging kabayaran, ang pagtubo sa atin ng ating Panginoong Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, una sa lahat, pag-usapan natin po, lahat po tayo ay makasalanan. Amen? Lahat tayo ay nagkakasala at may minana na kasalanan. Maliwanag po yan sa sinasabi sa Romans 5:12. Amen, glory to God. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Sino po yung tao na yon? Yun po si Adan. Amen. Ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. At dahil dito sa laganap, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Yan po ang sabi sa mga taga-Roma 5:12. Amen. Bakit po ba talagang si Adan na nagkasala? Marami sa inyo magtatalo, Hindi kaya, si Eva kaya nagkasala. Kasi si Eva yung kumain, Pero mga kapatid, paalala ko lang po, hindi po tayo sigurado na mansanas yun. Kasi sa pag-aaral po ng mga Bible scholars, yun pong prutas doon sa hardin ng mabuti at masama, yung sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama ay maaari daw pong iyon ay dates, dahil yung dates po ay famous na prutas doon sa lugar ng Middle East, or pwede rin pong persimmon. But definitely, mukhang hindi po talaga mansanas yun. Amen? Subalit tayo po ay lumaki, tumanda na ang pagkakaalam natin, yun po ay bunga ng mansanas. Amen? Okay. So bakit nga ba si Adan ang talaga nagkasala? Si Eva yung kumain ng prutas. Bakit po naging si Adan? Ang sabi dito, pumasok ang kasalanan ng dahil sa pamamagitan ng isang tao. Dahil kasi po si Adan or si Lolo Adan, siya yung pinagbilinan ng ating Panginoong Diyos Ama na mamahala doon sa hardin.
At nang hinugot sa kanyang tadyang si Lola Eva, ay ayun, dahil masunurin ang ating Lolo Adan, nung tinukso ng diablo si Lola Eva, kinain niya yung prutas. Dahil masunurin nga ito si Lolo Adan, nakigaya siya, kinain din niya yung prutas. Pero ang totoo pong may kasalanan doon, si Lolo Adan. Glory to God. Sige po. Ang sabing ganyan sa Isaiah 59:2 or sa Isaiah 59:2, ang inyong mga kasalanan ang siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya'y wag makinig. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Hindi po ba kuminsan parang sabi natin, ba't kaya tumatawag naman ako sa Panginoong Diyos, ba't kaya parang hindi niya ako naririnig? Yun ay dahil nga sa kasalanan. Siguro sabi natin, lagi na lang ba akong may kasalanan? Examinin po natin ang ating mga sarili. Maaaring pong kuminsan, oo nga ang sagot sa ating panalangin ay maaaring nga maghintay ka, baka hindi pa para sa'yo, baka nandyan na, pahulog na, hintayin mo lang. Subalit sometimes ay talagang yung mga consequences po ng ating mga ginagawa at pinaka tama po siguro doon baka hindi po talaga makakabuti sa atin. Amen. So sabing ganyan sa Romans 6:23, ang kasalanan ay may kabayaran. Sabing ganon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos. Ako po ay nananampalataya na sa oras na ito, doon sa mga wala pa pong pagkakilala kay Heso Kristo or doon man po sa mga nakakakilala na subalit kulang pa, ay itinataas ko po sa Panginoon nawa ay mahipo po ang ating mga puso. Amen. Glory to God. So sabing ganyan sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Bakit po? Sa Romans 3:23, maliwanag po, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang makatwiran sa atin kahit na isa. Amen? Pero may magandang balita. Ang magandang balita, di ba? Yung una, lahat tayo ay makasalanan. Pangalawa, mahal ka ni Lord. Mahal ka ng ating Panginoong Hesus. Mahal ka ng ating Diyos Ama. Amen? Sabing gano'n sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Amen? Upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sarap, di po ba? Nang dahil sa pag-ibig na ating Diyos Ama, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Siguro kahit sa sobrang pag-ibig mo sa isang tao, hindi mo basta-basta ibibigay ang anak mo. Pero ang ating Diyos Ama, binigay niya yung kanyang bugtong na anak para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay sasampalataya. Maliwanag po, di ba? Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, ay hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa Romans 5:8, ang sabi pong ganon, ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Bakit mo nung tayo'y makasalanan pa? Sapagkat kung ikaw, tinanggap mo na si Heso Kristo sa buhay mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at tinatalikuran mo na ang mga kasalanan mo,
at ikaw ay nagsisisi na talaga, wala pong dahilan para yung pag-ibig ng Panginoon Diyos ay hindi mo maranasan. Amen? Una, tayo ay makasalanan lahat. Pangalawa, mahal tayo ng Panginoong Diyos. Ang pangatlo, sino po ang ating pag-asa? Si Jesus ang ating pag-asa. Wala na pong iba. Yung ating pakikipagkaibigan sa ating Panginoong Diyos, yung ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Amen? Yun lang po ang tunay na relasyon na kaya nating maipagmalaki. Amen? Ang sabi pong ganon, ang dugo ni Jesus ang bayad sa iyong kasalanan, na ang kapalit sana ay kamatayan at impyerno. Ikaw or tayong lahat, ang dapat na pinarusahan. Subalit si Jesus ang pinako at tinubos ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi po yan sa 2 Korinto 5:15. Amen? Ang sabi sa 2 Korinto 5:14 hanggang 15, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Yun po yung isinahad ng ating mahal na Apostol Pablo, na dati ay si Saul nung siya ay pasaway pa. Subalit mula nung siya ay tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa ministeryo ng Panginoon, ay grabe. Daig pa niya yung kabilang sa 12 disipulo. Amen? So anong paraan? Di ba may sagradong paraan eh. Ang sabi sa Juan 14:6, ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesucristo po ang nagsabi niyan. Di ba? Maliwanag, ako ang daan, sabi ng Panginoong Diyos. Sabi ni Jesus, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So anong dapat natin gawin? Magpakumbaba. Yun pong humility na naging ehemplo ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. Nung siya, hinubad niya yung kanyang pagiging hari. Hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Kasi hari siya ng mga hari. Diyos siya ng mga Diyos, pero hinubad niya po yon, na nagpakumbaba siya, nagpakababa siya para sa atin. So tayo, ang dapat natin gawin, magpakumbaba din. Magpakumbaba, tapos magsisi. At pag tayo ay nagsisi, o yung tinatawag na repentance, or sa salitang Griego ay metanoia, or sa Hebrew, yun ay metanoia, kung saan po yun ang tama. Amen? At maging handa sa pagsubok. Sapagkat kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, wag po nating asahan na bed of roses ang ating mararanasan. Mas masarap po yung tayo ay sinusubok, kasi pag may pagsubok, at sinisiguro ko po ang pagsubok ay hindi galing sa Panginoon, kundi inaalaw lang niya po ito upang mas maranasan natin yung kanyang pagmamahal kung ikaw talaga ay lubusang mananampalataya sa kanya. Amen? So dapat nating tandaan, ang Diyos ay banal. Tayo naman makasalanan. Amen? So ang unang hakbang, ang paniniwala na si Jesus ay tunay na Diyos at tagapagligtas. Wala pong ibang Diyos eh. Wala pong ibang tagapagligtas kundi si Kristo lang. At wala pong ibang napako sa krus kundi si Jesus lamang. Amen? So, ang dapat gawin, ang sabing ganyan, magsisi ka sa iyong kasalanan. Yung tunay na, yung repentance. Hindi yung remorse lang. Hindi yung, sige na nga, nagsisisi na nga ako.
Sige na nga, tatanggapin ko na nga si Kristo. Hindi po yon. Yung nanggagaling po sa kaibuturan ng iyong puso at yung pag-iisip mo, alam mo kung ano yung ginagawa mo. Sapagkat yung isip natin at yung ating puso, konektado po yan. Magkapatid po yan, magkakambal po yan, magkaibigan yan, tandem po yan. Amen. So, sabing ganyan, kapag sinabing repentance, hindi ka na babalik sa dating buhay na makasalanan. Siguro sasabihin mo, kailangan ba perpekto ako? No. Hindi naman natin kailangan maging perpekto. Kasi ang perpekto lang ang ating Panginoong Diyos. Amen? Wala ba ibang perpekto? Ang banal ay ating Panginoong Diyos, subalit tayo, kapag nasa puso mo si Kristo, ang tawag sa atin mga banal. Mga saints. Kasi tayo ay pinabanal ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. So, ang sabing ganyan, ang lahat ng mahal ng Diyos, siya niyang binibigyan ng pagsubok. So, sabi ko kanina, hindi ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng pagsubok. Inaalaw lang niya to. Amen? Maging handa at gawin ang pagbabagong buhay habang ikaw ay nasa lupa pa. Sapagkat pag nakamatayan na po natin, yung ating katigasan ng puso, yung ating katigasan ng ulo, yung ating pagiging pasaway, at hindi po natin ibinababa, hindi tayo nagpapakumbaba, hindi tayo nagsisisi, at hindi po natin tinatanggap ang ating Panginoong Diyos bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas ng galing sa ating puso, may danger po yun. Amen. Sinisiguro ko po sa inyo may danger po yun. Glory to God. Sabi sa Revelation 3:19 sa pahayag 3:19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Yun po yung sa pahayag galing po kaya Apostol Juan, na ang lahat ng iniibig ng Panginoong Diyos ay kanyang sinasaway. Diba tayo sa ating mga anak, mahal natin sila, kaya pagka may mali sila, sinasaway natin. Kung kailangan parusahan para hindi lumaki yung sabi na iba, para daw hindi lumaki yung sungay. Diba? At sinasabi rin natin na pagsisihan mo anak ninyong ginawa, ganun din po ang gustong gawin sa atin na ating Panginoong Diyos. Na tayong lahat na kanyang iniibig ay masabi niya na anak, nasa mali kang landas, ikaw nga ay magsisi na at magsikap ka, talikdan mo ng lahat ang iyong mga ginagawang kamalian. Amen? Alam po ninyo, kaya ako sinabi na very basic itong ating pinag-uusapan ngayong gabi. Kasi dito po tayo nagsimula. At sa mga bago pa po na hindi pa talagang tumatanggap sa Panginoon, hindi pa po kayo talagang mananampalataya o yung sinasabing Kristiyano na, ito po yung dapat nating gawin. Una ay magpakumbaba tayo, pangalawa ay magsisi, at pangatlo, talikdan na po natin yung ating mga kasalanan. Maaring hindi po ganun kadali. Kaya nga po tayo ay may Diyos na mahabagin, Diyos ng pagpapala, Diyos ng biyaya. Kaya po yung sinasabi natin na by the grace of God, dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay naligtas, or sa biyaya ng Panginoon, ikaw na hindi pa tumatanggap ay maliligtas, nang dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay pagpapalain. Hindi lamang po material, hindi lamang po emotional, kundi lalong-lalo na po yung spiritual aspect ng ating buhay. Amen? Glory to God, hallelujah. So, tandaan po natin, yung una, tayong lahat ay makasalanan. Makasalanan ka kapatid, makasalanan ako. Dati, di ba? So, kung ikaw ngayon ay nagdesisyon na, natanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas, makakaasa ka. Nagagabayan ka ng banal na Espiritu Santo. Amen. Glory to God. Una, lahat ay makasalanan. Pangalawa, mahal ka ng Diyos. Kaya ipinapaalala sa atin to.
ipinapaalalang muli kahit sa mga Kristiyano na, sa mga mananampalataya na nakakalimutan yung ginawa nilang pagtanggap sa Panginoong Diyos. Amen. Lalo po ngayon sa panahon ng pandemya, nakakalungkot po na mananampalataya na tayo, pero parang hindi makita sa atin yung pananampalataya. Mas nananampalataya. Glory to God po Sorry po sa mga no offense men po uli. Pero mas marami po naniniwala sa YouTube, sa mga fake news, sa mga sinasabi ng iba. Ano ba ang mahalaga? Ano ba ang katotohanan? Mas katotohanan ng salita ng Diyos, mas katotohanan ng mga pangako ng Diyos, at mas makatotohanan yung deklarasyon ng ating Panginoong Diyos. Dumipende po tayo sa salita ng Diyos, dumipende tayo sa Biblia, at makakaasa po tayo na lahat ng balita nandyan po. Glory to God. Nandyan po. Subukan lamang po ninyo na isa-isahin yan at makinig po lagi sa mga gawain na katulad po nito sa bawat nagbibigay ng panahon para magturo, para mag-exhort. Yung nakakapanood po ng mga online services, mga preaching, mga exhortations, every ministry po ng Panginoong Diyos, dyan po tayo bumabad. Para hindi po kayo pamahaya ng pangamba yung puso nyo, para hindi pamahaya ng gagamba yung mga utak po natin. Glory to God, hallelujah. Alam ko po na maaari yung iba sa inyo naka-smith sa akin ngayon. Mahal kita kapatid, mahal ko po kayong lahat. Kaya lang, tandaan po natin na yung tayuan po natin yung ating pananampalataya. Tayuan po natin yung sinasabi natin, si Jesus ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Wala na pong iba. Glory to God. Hallelujah. Mahal ko po kayo. Hindi po ako nagagalit. Okay, glory to God. So, gusto ko po muna kayong kwentuhan. Meron po akong kwento tungkol sa 4 na kandila. Yan, mag-imagine po ulit tayo ngayon Kunwari, babae at lalaki man po kayo na nakikinig, imagine po ninyo na tayo ay nasa date, merong nasa dinner by the candlelights. Ayan. So, kunwari nandun sa lamesa, merong isang lamesa na maganda yung ambience, na tahimik siya, very solemn, wala nga lang po music, So, sa sobrang katahimikan ng lugar, maaring maririnig mo yung salita ng mga kandila na ito. So, tingnan po natin pumikit ka kaya kung gusto mo, or kaya tumingin ka sa kisame, or bahala ka po kung anong gusto mong gawin. Sabi po nung ito po yon, okay? Kung ikaw, nakakaranas ka na ikaw ay nababagabag, kung nakakaranas ka ngayon ng mga pangamba, kung ikaw ay nakakaranas ng nahihirapan ka, may trahedya sa buhay mo, or may mga sufferings ka, or siguro may mga tinatawag na mga hassle ng buhay, or harshness of life, ito po ang magandang kwento that will lift your spirits. Okay? So, ito yung 4 na kandila. Makikilala po natin sila. Ang sabi nung unang kandila, nakasindi po silang lahat Meron po silang sinding 4. Nasa ibabaw sila ng lamesa. Ang sabi nung unang kandila, hello po, ako nga pala si Kapayapaan. Pero sa panahon na to, sabi niya, wala nang gustong magsindi ng apoy ko. Nakakalungkot, sabi niya gano'n. At dahan-dahang namatay ang apoy ni Kapayapaan. Amen? So, eto naman ngayon si pangalawang kandila. Sabi niya, hello po, ako nga pala si Pananampalataya. Kaya lang sa mga panahon na to, I am no longer indispensable. Parang hindi na ako kailangan, hindi na ako kagamit-gamit, sabi niya ganyan. Nakakalungkot. At unti-unting namatay ang apoy ni Pananampalataya. So, eto naman ngayon yung pangatlong kandila. Sabi niya ganyan,
Hello po. Ako nga po pala si Pag-ibig. Pero wala na po akong lakas. Wala na po yung superpower ko. Kasi sa panahon na to, sineset aside na lang ako ng mga tao. And sabi niya, they even forget to love those who are nearest to them. Nakakalimutan na rin nilang mahalin yung mga nakapaligid sa kanila. At hindi na nakapaghintay itong si Pag-ibig, namatay na rin unti-unti yung kanyang apoy. Bigla naman, may pumasok na bata. At nung makita niya na walang apoy yung 3 kandila, umiyak siya. Bakit kayo walang sindi? Hindi ba usapan natin hanggang sa huli? Until the end, hindi mamamatay yung mga apoy nyo, sabing gano'n ng bata. Nagsalita ngayon yung 4 na kandila. Sabi niya, hello, sabi niya sa bata. Ako nga pala, si Pag-asa. Huwag kang matakot, sabi niya doon sa bata. Kasi alam mo ba, habang ako ay nakasindi, habang ako ay may apoy, pwede pa nating sindihan yung 3 yan. Pwede mong sindihan si kapayapaan, pwede mong sindihan si pananampalataya, at pwede mong sindihan si Pag-ibig. Sabi niya ganyan. Naku, nalaki yung mata ng bata. Natuwa siya at kinuha niya yung kandila ni Pag-asa. At isa-isa niyang sinindihan si kapayapaan, si pananampalataya, at si Pag-ibig. Amen? So may sindi na uli silang lahat. Ano po ang sinasabi natin dito? Never let the flame of hope go out of your life. Huwag mong hayaan na yung apoy ng pag-asa ay mawala sa buhay mo. Kasi sa pag-asa, gaano man kasama ang tingin mo sa mga bagay, gaano man kasama ang mga bagay, yung kapayapaan, yung pananampalataya, at yung Pag-ibig ay pwedeng maging shine sa buhay mo. Pwedeng maging liwanag sa ating mga buhay. Amen? Glory to God. Hallelujah. Na-post ko po ito Sabi kong ganyan na ang pamagat nito ay In the Stars. Sabi sa Jeremiah 10:2, sa Jeremias 10:2, do not act like the other nations who try to read their future in the stars. Sabi ganyan, most of us would like to know our future. Gusto raw natin malaman yung ating kinabukasan. Madalas, binabasa natin yung mga horoscopes. Yan. Mga nanay mahilig magbasa ng horoscope, And binubuksan natin yung mga tenga o nakikinig tayo sa mga predictions nila. Yet, these things take our hearts away from depending on God for protection. Nakakalimutan na natin yung protection na binibigay ng Panginoon. They won't satisfy our souls, amen, the way God can. Hindi po niya mapupunuan yung ating mga kaluluwa katulad ng ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, God is the only one who knows our future. Ang Diyos lang po nakakaalam ng bukas natin. Amen? Hindi po mga balita, although kailangan nating makinig sa balita, subalit tingnan po nating mabuti. Baka tayo po ay nadadaanan na ng tukso ng kawalang kaalaman. Amen? Mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos and will always be with us as long as we invite Him. Amen? So, glory to God. Hallelujah. Sa oras po na ito ay nais ko po magpasalamat sa inyo sa pakikinig at nawa ay very basic man yung ating pinag-usapan. Maaring, si Sister Sid naman, tinanggap ko na nga ang Panginoong Diyos. Yes.
Kaya nga po ang sabi ko, sa mga tumanggap na at sa mga gusto pang tumanggap, alalahanin po natin yung ating pakikipag-deal sa ating Panginoon. Na siya ay ating tinanggap bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. Sasampalataya tayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At tayo, katulad ng kwento ng 4 na kandila, dapat hindi lang po tayo may pag-asa, kundi makakitaan din po tayo ng pag-asa ng iba. Amen? Glory to God. Sige po, tayo po ay manalangin. Glory to God. Hallelujah. Purihin ka po, Panginoong Diyos. Sa oras po na ito, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa iyo sa binigay mong pagkakataon at sa ibinigay mo pong wisdom para po maipahayag muli kung paano ka nga po namin tatanggapin sa aming mga puso. Sa oras na ito, Panginoon, inilalapit ko po sa iyo yung mga dati na pong Kristiyano, yung mga dati na pong mananampalataya na medyo hindi na ganun nagniningas ang apoy ng pananampalataya. Kasama na rin po ako, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kaming lahat na mapangatawanan po namin, na matayuan po namin ang aming pananampalataya at makapagbigay po kami ng pag-asa sa iba. At sa oras din na ito, Panginoon, itinataas ko po sa iyo ang sino mang nanonood dito, ang sino mang aming kasama, ang sino mang nakikinig. Kung siya man nahihipo yung kanyang puso ngayon, nais kanyang tanggapin sa kanyang puso bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hayaan mo, Panginoon, na maunawaan niya na ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang buhay. At maunawaan din po niya na hindi siya makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan mo lamang. Hindi po kami, wala po kaming kailangang mediator, wala po kaming kailangang tagapangasiwa, wala pong kailangang maging median para po makarating sa iyo, kundi yung amin lamang pananampalataya. Sa oras na ito, kapatid, kung tunay sa puso mo na nais mong tanggapin ang ating Panginoon bilang yung Panginoon at sariling tagapagligtas, aminin mo sa Kanya, Panginoong Diyos, inaamin ko sa aking sarili na ako ay makasalanan. Wala po akong karapatan. Nais po kitang tanggapin sa aking puso bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Tulungan mo ako, Panginoon, na ako po ay makalakad sa iyong palatuntunan, makalakad sa pamamaraan na iyong mga salita, at tulungan mo ako, Panginoong Diyos, na makapagbulay-bulay ng iyong mga salita sa Biblia. Kapatid, kung iyan ay nasa laman ng iyong puso, maniwala ka, manampalataya ka, nakikita at naririnig ka ng ating Panginoon. Amen? Glory to God, hallelujah. So maraming salamat po muli sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Hanggang sa muli po, glory to God, hallelujah. Amen.